Hi, speaker! Oh, speaker. Hi daw, oh. Sabi ng mga abogado, nako, panibagong kaso na naman ang isinampa dyan kay Speaker Martin Romualdez. Ang sabi ng karamihan ay tama lang yan, idaan sa lugar kung mayroong nakikitang paglabag sa batas. Ito, panoorin po natin ang paliwanag po kung ano po yung ikinaso sa kanya at bakit nila kinasuhan. Naku, patong-patong na kaso ang kakaharapin ni Speaker Martin Romualdez. Kaya siguro mukhang tahimik yung Speaker natin ngayon. Bakit kaya tahimik? Nako, eto, panoorin natin. Well, kaya nga po namin inihain ito sapagkat para po sa amin ni Attorney Jimmy, General, ni Jigs Magpantay, this is not just a crime as defined in the Revised Penal Code and RA 3019. This is a crime against the Filipino people dahil sa laki ng amount involved, 241 billion. The ordinary Filipino cannot even begin to wrap their heads around that kind of figure na isisingit mo. Grabe naman yon. Ngayon lang sa pagkakaalam ko na nagkaroon ng ganito. Usually ang insertion, wala sa BICAM, nilalagyan pero may fixed amount. Ngayon lang ako nakakita ng insertion na zero, bahala ka sa buhay mo kung anong ilagay mong amount. Parang nag-issue ng blank check ang gobyerno natin sa paggastos nitong mga appropriations na ito. Congress is supposed to be the guardian, the safekeeper of the public purse. Ano nangyari? Kamote. Yan ang dapat. Eto, dito sa kasong isinampa kila Speaker Martin Romualdez. Naku, kung malas-malasin, madadamay na naman ang Pangulo dito. Yan ang sinasabi po natin, dapat palitan na si Speaker dyan. Oo, palitan na yung Speaker dyan. Balita ko, itong mga ibang congressman na pumirma dyan sa impeach BP Sara ay kanya-kanya ng paliwanag. Kanya-kanya ng palusot. Sino bang may gusto niyan? Siyempre, si Speaker. Diba? Sila lang naman may gusto niyan. Kung sakaling magtagumpay sila na may impeach si BP Sara, sino yung posibleng ipalit? Si Speaker. Ito ay nagsisimula lang, itong gulo na to, yung mga ganyang mga nangyari ngayon sa Kongreso. Ang sabi ng karamihan, iisa lang ang naging dahilan dyan. Ano? Yung kagustuhan o yung pangarap ng isang tambi na maging Pangulo. Kasi kung idaan sa eleksyon, hindi siya mananalo. Kahit sino man itapat sa kanya sa mga Duterte, hindi mananalo yan. Malabo pa sa basta sabaw ng pusit yan. Kahit siguro apo ni dating Pangulong Duterte itapat kay Tambe, wala, malabo pa rin manalo yan. Dinaan na nga sa ayuda lahat-lahat. Pero nagustuhan ba ng taong bayan? Hindi pa rin naman. Ngayon, ang nangyari, tahimik na siya ngayon. Nasaan na yung mga vlogger na tagapagtanggol niya? Ipagtanggol nyo. Ito naman kasi, itong mga ginawa ng mga abogado na to, ito yung pamamaraan na dinaan talaga sa maayos na paraan. Hindi yung magngangaw-ngaw, magsisigaw sa social media, dinaan diyan sa kamera. Ano, para saan? Para ipahiya yung tao, diyan tatanungin, kung hindi magustuhan, kulong. Kung hindi magustuhan yung paliwanag, kulong. Yun yung nakakalungkot sa ginawa ng kamera kasi ngayon kaya maraming nagagalit. Kung hindi lang magustuhan talaga yung sagot mo, wala. Pero hindi sila nagtagumpay doon sa plano nilang ipatawag yung mga vlogger. Ay hindi sumipot yung mga vlogger. May kaso na naman na kakaharapin nila sa mga vlogger na yon kasi yung mga pro Duterte vloggers na yon ay nagsampa din ng kaso. Ala ka diha. Kumusta na kaya yung Speaker? Ito panibago to ha. Kumusta na kaya yung sa BICAM? Uy, ilang araw na. Di ba pinapaliwanag na sila? Yung tungkol sa budget, na pinapaliwanag na sila ng korte tungkol doon sa budget. Nako. Yung mga maiingay dyan. Yung nagsisigaw na karaan. ICC. Oo, nasaan?
Kasuhan, si Duterte. Nasaan? Sino yung tambak ngayon sa kaso? Anyari na.